Pilipinas, magandang araw po sa inyo, ka-coffee. Nabalitaan nyo na ba to? Nakita ko lang sa GMA. Nabalitaan nyo na yan? Na-deny daw po yung request for asylum ni Digong dyan sa China. May plano talagang magtago. Diba? Feeling ko totoo ito eh. Feeling ko lang naman, ka-coffee. Kasi hindi pa naman kinukumpirma yan ng kampo ni Digong, no? Pero pakiramdam ko totoo ito. Siguro nang na-reject na, kaya na-realize si Digong, uwi na tayo, sige harapin na natin yan. Diba? Tapos may trador pa siya, may mga nanghudas pa sa kanya. Kaya ganyan lang nangyari sa kanya. And syempre, yung isa, selfish pa, iniisip yung political career. Kaya pinauwi si Digong kasi pangit nga naman daw yung imahe nila na nagtatago si Digong. Pero nag-apply pala ng asylum. Ibig sabihin, hindi na siya dito sa Pilipinas, dyan na siya sa ibang bansa maninirahan. Magkukubli siya dyan, magtatago siya sa asylum. Ang problema, ito ang problema, ni-reject. Sabi sa verified source, very credible, ganyan ilarawan ng GMA yan. Ni-reject daw po yung request for asylum ni Digong ng China. Diba? Unexpected ito eh, kasi China, kaalyado ni Digong yan. Kumbaga, best friend ni Xi Jinping. Pero ni-reject. In fairness sa China, thank you China ha, ayaw niyang madamay sa political issues dito sa Pilipinas. Sa isip-isip siguro ng China, bahala kayo dyan, problema niyo yan eh. Ang problema natin, usapin sa karagatan, sa West Philippine Sea, yan ang problema natin. Wala na akong problema dyan kay Digong. Ayaw ko nang dagdagan pa yung problema ng China at ng Pilipinas dahil dyan sa pagkakanlong kay Digong. So na-reject itong request ni Digong ng asylum. Wala na kayong mapuntahan yan. Sana sa US, kasi kaibigan naman ni Donald Trump eh. Diba? Sabi ng mga DDS eh, friends sila ni Digong eh. Di nila alam, friend ng gobyerno, hindi ni Digong. Kasi pinagmamalaki nila close si Digong kay Trump. Hindi doon kayo humingi ng asylum. Ang problema, sabi nyo, kaibigan doon ng China, pero na-reject yung asylum ninyo. Siyempre, i-deny ng mga DDS yan, hindi totoo yan. Cywar naman to eh. O, sige, basahin natin ito. Duterte denied asylum in China before ICC arrest, says source who detailed arrest. Itong source na to, nagpatikim. Binasa ko itong article kanina, ka-coffee, bago tayo sumalang, no? Ay, kagabi ko pala binasa to. Nagpatikim itong source eh. Siyempre, para ma-establish niya yung credibility niya. Ito, sige. Para maniwala ka sa akin, na totoo yung sinasabi ko, i-detalye ko sa iyo yung mga pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari, which I think is alinsunod or kino-confirm yung mga nangyari na ating napapanood. May mga Facebook videos, may mga Facebook lives, may mga interviews, at tumutugma itong mga statement na ito ng source. So kumbaga, nagyayabang itong source, sorry for the term, pero kumbaga nagpapakitang gilas itong source, alam ko yung totoong nangyari, at ito yun. O para maniwala ka sa akin, i-enumerate ko sa inyo. I will tell you in detail kung ano talaga yung mga pagkasunod-sunod na pangyayari to establish my credibility. Yan yung pinapalabas ng source na yan. Sige, basahin natin yan. China allegedly, kasi hindi pa naman confirmed yan, China allegedly rejected Rodrigo Duterte's request for asylum before he was arrested by the International Criminal Court. According to a source who provided details how the former president was arrested by Philippine authorities. Okay, sige. Bakit magre-request ng asylum si Digong? Yung DDS mismo, yung kanyang supporters mismo ang nagsasabi, ma-pride yang si Digong, ma-pride, P-R-I-D-E, ma-pride yang si Digong. Hinding-hindi yan magpapalitis sa foreign court. Ilang beses siyang sinabi yan, di ba? Litisin niyo ako dito sa Pilipinas pero hindi ako magpapalitis sa mga banyaga. Very vocal si Digong dyan. Ma-pride yan. Binabasa ko yung isang article, isang analysis ni Grisette Chu, kung kilala niyo yung ka-coffee. Isang solid DDS supporter. Sinasabi niya yan. Gagawin lahat ang resort niyan. Hindi talaga magpapalitis sa foreign court yan. Dito sa Pilipinas talaga nanindigan. So kung ma-pride si Digong, hindi niya hahayaan na mapunta siya sa The Hague dahil yan isa sa pinaka-kinaiinisan niya. Galit na galit siya dyan sa ICC. And sa tingin mo, papayag siya basta na lang siya dalhin sa ICC? No. Definitely hindi niya gagawin yan.
Kaya nangyari yan na nadala siya ng ICC dahil wala na siyang resort. Wala na siyang mapupuntahan. Dahil yung request for asylum niya sa China na ini-expect nilang i-grant yung asylum na yan, rejected. Nagigets niyo yung point ko, ka-coffee? Sa pride ni Digong, gagawin ko ang lahat, wag lang ako mapunta sa ICC. Inapunta sa ICC. Ibig sabihin, walang effect yung kanya mga ginawa. According to a 24 Oras report by Maki Pulido on Thursday, a trusted source said Philippine authorities have been preparing Duterte's arrest and the implementation of an ICC arrest warrant since January as part of Oplan Tugis laid out by the Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group or CIDG. Definitely yes. Totoo naman yan, planado yan. Kahapon yung hearing, syempre hindi ka naman maniniwala sa lahat ng nangyayari dyan kasi kinakailangan ng cover-up niyan. Yung mga pulis dyan, lumabas din ang katotohanan, yung mga pulis dyan sa Davao, March 11 yan, a day before Duterte was arrested, hindi pwedeng nagdidemo lang yan. And sinabi ko rin sa inyo yan, ka-coffee, sinong maniniwala na nagdidemo yan ng gabi? O eventually, lumabas na Cywar din pala yan. In fairness sa CIDG, very strategic. Magaling talaga magplano itong CIDG. Magaling talaga magplano. O sige, para hindi siya lumapag dyan sa Davao, lagyan natin yan ng 7,000 na pulis. Yun yung nasa balita ha, pero definitely hindi naman umabot ng 7,000 yan. 2 batalyon ang nilagay nila dyan. Wait lang, medyo maingay ha. Maingay, nade-distract tayo eh. Okay, balik ako doon kay Torre. Kung gaano kagaling, gaano ka-strategic itong si Torre. Nung nabalitaan ninyo na lumabas siya sa balita na mayroong 7,000 police officers na dineploy para umaresto kay Digong, parte ng plano. Yung sinasabi ng PNP, pasensya na kayo ka-coffee ha, ito nagiging fair ako. Which is I think tama lang yung ginawa nila. Siyempre, ikaw PNP ha, Philippine National Police, sige CIDG ka na. Magpapalamang ka sa isang sibilyan? Sa grupo ng sibilyan? Definitely hindi. Eh, ba't nandiyan ka pa? Diba? Bakit nandiyan ka pa? Kung magpapalamang ka. So, ang ginawa ng CIDG dyan, yung nakita ninyo na batalyon-batalyon na pulis dyan sa Davao, ay parte ng strategy pala. Eventually, nalabas din naman yan, nabulgar din naman yan. O, pinalibutan ng pulisya, pinalibutan ng SWAT ang Davao. Kasi si Digong, may private plane yan. Hindi man sa kanya nakapangalan o sa ibang tao, pwede niyang request na dalhin siya sa Davao. Pag sa Davao, baluarte niya dyan, protected siya dyan. Di ba? Hindi siya basta-basta madadala sa kung saan. Inunahan ng PNP. Oo, lagyan lahat yan ng napakaraming pulis dyan. O syempre, nagdalawang isip. O wag na tayong lumapag dyan sa Davao, ang daming pulis dyan. O balik tayo dito ng Maynila. Yung flight ni Digong, iba't ibang oras. Maraming confirmed flights pala, hindi lang isang beses. Lahat yan, business class ha. Ang dami talagang pera. Di ba? Pinablicize nila. O hapon daw darating, napaaga. May ticket yun. Di mo naman makakancel na yun eh. Ibig sabihin, delegation yan. Bulto-bulto yan, hindi lang si Digong yan. Supposedly hapon. Hindi nagkaroon ng flight ng umaga. Ang dami palang na-book ng flight. Ang balita ko, 5 flights pala yan. Kasi gusto rin siguro nilang ilihis yung authority. Hindi nyo maisa ng CIDG. Matalino ang CIDG. Magaling itong si Torre. In fairness kay Torre ha. Magaling si Torre. Yung lumabas sa balita na nagdidemo lang sila, may simulation exercise lang ang ginagawa ang PNP diyan sa Davao. Sinong maniniwala dyan sa simulation exercise gabi? Di ba? Which I think tama lang. Hindi man nila pwedeng ibulgar kung ano yung move nila. Di matalo sila ng kalaban. Di ba? Kaya hindi ko magat si Amy Marcos. Bakit si Amy Marcos? Alam niya na from the very beginning ano talaga yung nangyari. Bakit parang hindi niya maintindihan yan? At bakit parang hindi niya matanggap? Pag PNP ka, nasa PNP ka, law enforcement ka, hindi mo ibubulgar yung mga gimmicks mo, yung strategies mo. Ang importante sa'yo, maabot mo yung goal mo. Ma-achieve mo yung mission mo. In this case, mahuli si Digong smoothly at mapadala yan sa The Hague. Ang tawag nila sa gobyerno ngayon, tanga daw ang gobyerno. Kayo ang nagkakamali. Kasi kung tanga ang gobyerno, nasaan si Digong ngayon? Diba? Hindi tanga ang gobyerno. Strategic ang gobyerno. Kayo ang naisahan. Na hindi matanggap ni Amy Marcos yan. Kaya si Bato nagtatago ngayon.
Nasaan si Bato ngayon? Alam niyo ba kung nasaan siya? Nasa undisclosed location. Kasi alam niya na may lalabas na warrant of arrest in the coming days. Natunugan niya na. And alam din niya, kasi strategic din siya eh. Dati siyang PNP chief eh. Alam niya na may plano para tugisin siya. Kaya hindi mo na makita yan. Sige, tuloy natin tong article na to. On March 7, Duterte flew to Hong Kong to attend an event with overseas Filipino workers. Maaga pa lang nakaplano na yan ka-coffee. Sponsored by Kibuloy yan. Ang gumastos niya si Kibuloy. Yung event na yan dyan sa Hong Kong. In fact, yung event place, dyan din nila ginaganap yan. Yung event ng Kingdom of Jesus Christ. It was also the same day when ICC Pre-Trial Chamber 1 issued the warrant of arrest. At this point, the PNP was already in close coordination with the Interpol or International Police Criminal Organization. Naniniwala kayo na ng araw na yan, dyan lang natanggap, dyan lang nagkaroon ng ideya, itong gobyerno ng Pilipinas? Hindi ako naniniwala. Pro Marcos ako, pro government ako, pero hindi naman tayo tanga para maniwala na that same day lang, March 11 lang nila natanggap yan. Impossible. And I think, tama lang yung ginagawa ng PNP, hindi namin pwedeng i-discuss sa inyo yung details. Kaya nga kami PNP eh, magpapaisa ba kami? Kaya nga kami law enforcement eh, magpapaisa ba kami? Diba? I hope nagigets yung punto ko na hindi nagigets ni Amy Marcos. Pinipilit niyang isiwalat yung strategy ng PNP. Ma'am, hindi pwedeng mas matalino ang civilian kaysa sa PNP. Para saan pat nasa PNP sila dyan? Definitely alam ng gobyerno yan. With all the intelligence reports, alam nila yan na may warrant of arrest na. Kasi February pa lang in-apply pa yung warrant of arrest na yan. May lalabas at lalabas dyan na impormasyon. But malinaw, ako naniniwala ako, hindi nag-cooperate itong gobyerno sa ICC. Never, hindi nag-cooperate. Interpol lang talaga. The source said the CIDG preferred to apprehend Duterte in Hong Kong, but the Hong Kong police force refused to cooperate with Interpol as China is not a member or party to the Rome Statute. Exactly, lumabas na rin po yung balita na yan. Supposedly, dyan siya aarestuhin. Kaya kung inyong matatandaan, meron din tayong isang vlog na sumuway si Digong sa utos sa kanya. Order sa kanya ng Hong Kong government. Ang sabi ng Hong Kong government, keep your political issues out of your visit to Hong Kong. Natatandaan niyo yan? May ganyan tayong vlog. Pinigilan siya. This is not a political event. Pero sinuway pa rin ni Digong, nangampanya pa rin siya, in-endorse niya pa rin po yung PDP laban. Pansinin ninyo, may mga pictures na nag-circulate. Ito ay nag-aano lang ito ka-coffee ha. Itong mga situations na to, itong mga scenarios na ito ay nagtutugma doon sa sinasabi nitong Intel. May nagsisirculate na pictures si Digong napapalibutan ng Hong Kong authority. May mga Hong Kong police na sumama sa kanya at nagbabantay sa kanya. Kasi alam nila na supposedly aarestuin siya dyan. Hindi lang talaga pumayag ang Hong Kong government. Dahil nga hindi sila miyembro. Hindi sila signatory doon sa Rome Statute. Authorities continued to monitor Duterte's activities via 4 CIDG agents up to his return to the country on March 11. Oh, definitely. Sabi sa isang restaurant na nakainan namin, certainly. Siyempre, pabantayan ng mga agents yan, ang bawat kilos niyan. Kasi nakapublicize yan eh. And even the camp of Digong knows. Alam nila na aarestuin si Digong. Partly, may fault din sila bakit na-aresto yan. Bakit yung hinayaan i-arestuhin? Dahil wala ng choice. Siguro, sige, let's accept that. It also said 6 members of the Hong Kong police escorted Duterte and made sure the former president boarded his flight back to the Philippines. Okay, correct. Siyempre, ang Hong Kong, siyempre nasa isip nila, ayaw namin madamay dyan. Diba? Yan ang take ng Hong Kong eh. Kaya yung mga police, siniguro nila makalabas ng bansa nila. Itong si Digong, iniskortan pa ng mga police para makakalabas niya sa Hong Kong. Ayaw namin madamay. Diba? Ang Hong Kong ay parte ng China. Special Administrative Region yan ka-coffee. Though they have their own government, under one China policy, parte pa rin siya ng China. Diba? Special Administrative Region, gaya ng Macau. Ayaw namin madamay dyan. Lumabas ka dito ng bansa, pumasok ka dito, ito yung condition natin, keep your political issues out of your visit, and then lumabas ka ng bansa na maayos. Okay, buti na lang. Nakalabas si Digong dyan sa China. At least, hindi sila nadamay sa issue na to, sa gulo na yan. Iniskortan pa ng pulis. Maganda rin ang ginawa ng China eh, ng Hong Kong.
Maganda rin ginawa namin nila. Ayaw namin madamay sa inyo. The same source said Duterte asked for asylum in China but was denied. He reportedly had 5 confirmed bookings back to the Philippines. So biruin mo, ito yung sinasabi natin kanina. Maraming bookings. Bakit ka maraming bookings? Gagastos ka, business class lahat yan. Hindi lang naman si Digong naka-business class eh. Buong pamilya niya, delegation niya, naka-business class yan. Kung totoo itong sinasabi ng source, which I think is totoo, 5 bookings yan, iba't ibang oras, para malihis nila yung authority ng Pilipinas. Eh hindi eh, may nakaplantang agents eh. May CIDG agents eh, na nakamonitor, nakabantay sa kanila. Kaya nga ito yung, sino ba nagsabi nito? May isang content creator tayong pinapanood. Sabi niya, wag mong kakalabanin ang gobyerno. Ang gobyerno, may access yan. Lalo na ang presidente. Huwag mong kakalabanin yan. May access sa lahat ng intel report. Kung di ka ba naman, ang term niya tanga, no? Sinong tangang kakalabanin mo ang presidente? Andyan lahat ng intel report. May access sa lahat yan. NICA, PNP, AFP. Lahat. May access ang presidente dyan. Yung flight records na yan, 5 booking na yan, makukonfirm agad ng gobyerno yan kung totoo. Interpol. Back in the country, the said source, CIDG conducted psychological warfare or PSYWAR by deploying 2 battalions of PNP Special Action Force dyan po sa Davao International Airport to discourage Duterte's plans to land in the city that is considered his bailiwick. Ito yung kinikwento ko sa inyo kanina. So para hindi siya lumapag dyan sa Davao, pinaulanan ng mga pulis dyan, batalyon na pulis dyan. Matalino ang CIDG eh, di nila nalasutan yan eh, di nila naisahan yan eh. Lungkot sila ngayon, kawawa sila ngayon, sisi sila sa gobyerno ngayon. Sabi ni Inday, sinusubukan nila effort nila pero mukhang hindi na maiuwi si Digong. Kasalanan nyo yan. Ba't di nyo ginalingan? Kasalanan nyo yan. Bakit nyo binakbakan itong si PBBM? Sabi nga ng vlogger na yon, ba't mo kinalaban ang gobyerno? Inaano ka ba ng gobyerno? That's the first question. Inaano ka ba ng gobyerno? Dahil sa kamihan ninyo sa kapangyarihan, gusto nyo maagaw yung leadership kay PBBM para maupo si Sara, binakbakan ninyo na binakbakan. Tinawag ninyong weak, tinawag ninyong adik, tinawag ninyong bangag. O nung bineltahan kayo, yan ang nangyayari sa inyo. Diba? I hope recognize ninyo yung fault ninyo. May mali kayo dyan. Mga DDS, may mali kayo dyan. Dapat sisihin nyo rin yung mga kakampi ninyo. Partly, hindi partly. Malaki ang inyong pagkakamali sa ginawa ninyo yan. Yung maisog rally na yan, ni Vic Rodriguez, may kasalanan kayo dyan. Kayo yung nagsimula niyan. Gusto nyo i-take over ang gobyerno. Kayo ang na-take over. Sige ka-coffee, komento ang inyong opinion, reaction dyan sa ating comment section para mabasa po yan ng iba natin mga ka-coffee. Mga nasa Facebook, baka di pa po kayo naka-like and follow sa ating Facebook page, please like and follow. Mga nasa YouTube, click lang po na subscribe and hit the notification icon para updated kayo every time we have new videos. I'll see you in my next video. Bye-bye ka-coffee.